Ako nga pala si Tope. May kainan ako at yung isang pangalan. Ang tagal ko nang nagpaplanong mag-vlog pero ngayon lang natuloy. Tara, magluto tayo. Ito nga pala ang alaga kong itim na bulag na pusa. Siya si Bulag, di ba? Pinag-isipan yung pangalan. Tara, i-prepare na natin ang ating lulutuin. Etong lulutuin natin na to ay hango dun sa napanood natin sa Netflix. Ito ang lumpiang sisig. Pinaperfecto ni Chef Ella. Ngayon, subukan natin gawin. Una, magluto tayo ng lechon kawali. Papalutungin natin ito ng malutong at crispy. Ito nga palang lechon kawali ay napalambot na natin ng mga kalahating oras bago natin prituhin. Natimplahan na nga pala ito sa pagpapakulo ng asin, paminta at pampalasa. Kaya ngayon, tadtarin na natin ito ng pino. At dahil babalutin natin ito sa lumpia wrapper, kailangan nating pinuhin itong mga lechon kawali natin. Tadtarin natin ito ng pino para mabalot natin na maayos sa ating lumpia wrapper. Isama na rin natin ang siling green at sibuyas. Sa paghihiwa, kailangan natin ng maingat na paghihiwa dahil sa ating matalas na kutsilyo. Alam nyo ba na mas delikado ang kutsilyong mapurol kesa sa kutsilyong matalas? Dahil sa mapurol, nag-exert ka pa ng effort. Todong-todo, persang-persa. Kaya pag natamaan ka, sugat ka. At pag matalas naman, konting effort lang, smooth. Hiwa agad. Timpla na natin to ng pampalasa, pamintang durog at pino kasama ng asin at haluin natin para mahalo ang mga lasa at magsama-sama sila. At dahil inspired ito sa lumpia ni Chef Ella, kailangan natin balutin ito na kagaya ng sa palabas. Isang kutsara sa isang wrapper. Tupin ang magkabilang dulo at rolyohin. Paikot. Magtitira lang tayo ng kaunting lumpia wrapper at gagawin natin itong parang suklay nga na sinasabi ni Chef Ella. Sa ating hinandang sisig, makakagawa tayo ng 5 pirasong lumpia. Tara, ubusin natin ito. Balutin natin ng maayos. Paalala lang, higpitan natin ang pagbalot para hindi siya kumawala. Ay, ang sisig pala. Ito na yung sinasabi ni Chef Ella na parang suklay. Ito ang presentation nila, kaya gagayahin natin. Ubusin lang natin ang mga natitirang lumpia. Tapusin lang natin itong mga natitira nating lumpia. At agad magpainit na tayo ng mantika para maprito na natin ito.
Alalay lang tayo sa pagprito. Huwag nating ihahagis sa mantika, kundi ihatid natin siya sa kumukulong mantika. Alalay lang tayo sa init. Antayin lang natin maging golden brown itong ating lumpia. Hanguin natin ito at patuluin ang mga natitirang mantika para hindi greasy ang ating lumpia. Sa parting ito, gumagawa na tayo ng sauce. Pinagsama natin ng mayonnaise, toyo, paminta, at sesame oil para merong aroma sa ating lumpia. Tara, tikman na natin ito. So ayun na nga, at dahil first time tayong mag-vlog, hindi nakakabit ang ating mic sa ating camera. At yun, at di ko na alam kung anong pinagsasabi ko dito. Pero titikman natin tong lumpiang sisig. Yan. Hulaan nyo na lang kung anong pinagsasabi ko dyan. Mukha namang nasarapan ako at masarap na masarap talaga yan. Kasi ako naman talaga nagluto. Meron nga pala tayong sisig sa Chom's. 120 pesos at meron tayong lechon kawali sa parehong halaga. Meron ding dinakdakan at marami pang iba. Kaya tara, tikman natin to. Sarap na sarap ako dyan. At ina-explain ko lang kung anong texture niya. Yung texture niya pala crunchy pa rin yung sisig natin sa loob. At yung wrapper natin saktong-sakto. Pati na yung sausawan na mayonnaise kasama yung aroma ng sesame oil. Malalasap natin yan. Saktong-sakto. Malalasahan nating sisig siya at the same time lumpia. At dyan nagtatapos ang ating vlog. Ayan nyo next time. Mag-iiba tayo ng atake. Maraming salamat sa panonood.